Kailan po ba darating ang wakas ng panahon? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday ng ika-34 na linggo sa karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, darating ang panahon nang lahat ng nakikita ninyong iyan ay guguho at walang maiiwang magkapatong na mga bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, Ako ang Kristo, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mo nang mangyari ang mga iyon, ngunit hindi darating kaagad ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, ng tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marami ang nagsasabing, ang wakas ng panahon ay narito na. Tingnan mo lamang ang maraming digmaang nagaganap sa maraming bahagi ng mundo. Tingnan mo lamang ang maraming teroristikong aktibidad na nagaganap halos sa lahat ng dako. Tingnan mo lamang ang malawakang gutom sa maraming bansa. Tingnan mo lang ang malalaking kalamidad sa kalikasan sa buong mundo. Hindi ba mga senyalis na ito ng wakas ng panahon? Hindi po ito ang wakas ng panahon dahil walang isa sa atin ang nakakaalam nito. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Pero tila nga ay ang mga senyalis ay nasa tamang lugar na. Gayunpaman, hindi pa ito ang wakas ng panahon. Ito ay dahil ang mga hindi magagandang pangyayari na nagaganap ngayon sa buong mundo ay likha o kagagawan ng tao at hindi po ng Diyos. Halimbawa, ang kasakiman ng tao sa kapangyarihan at likas na yaman ay nagdudulot ng digmaan sa maraming bahagi ng mundo. Ang ating pag-aabuso sa kalikasan ay nagdudulot ng mga likas na kalamidad. Ang mga teroristikong aktibidad na nagaganap sa lahat ng dako ay dulot ng maling debosyon ng tao sa kanyang pananampalataya. Kaya, sino ang lumikha ng mga senaryo ng wakas ng panahon na ito? Hindi ang Diyos, kundi tayo. Sa pamamagitan ng ating maling pagsunod sa mundo, tayo mismo ang nagmamadaling wakasan na ang mundo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, bilang isang kawal na hukbong-katihan ng Pilipinas, ako'y kumakapit sa iyong mga salita sa mabuting balita sa araw na ito. Bigyan mo ako ng lakas ng loob upang harapin ang mga hamon na naghihintay at ng karunungan upang tumawid sa mga masalimuot na panahon. Tulungan mo akong manatiling matatag sa aking tungkulin na mananatiling tapat at may integridad sa lahat ng aking mga gawain. Naway maglingkod ako ng may dangal, malasakit at di mabilang na dedikasyon. Itaguyod ang mga halaga ng ating bayan at pangalagaan ang mga nangangailangan. Gabayan mo ako upang maging mapanuri at matalino, upang makatulong sa pagpapangalaga ng kapayapaan at seguridad sa aming bayan. Sa harap ng mga pagsubok, naway manatili akong matatag sa pag-alam na sa iyong biyaya, magagampanan ko ang aking tungkulin bilang isang kawal ng may katapangan at kababaang loob. Habang isinasagawa ko ang aking mga gawain, naway maging inspirasyon ako ng lakas at ginhawa sa aking mga kasamahan at sa komunidad. Nagtataglay ng mga halimbawa ng pagiging handang magpakasakit at maglingkod. Bigyan mo ako ng lakas upang
lampasan ang mga hamon at ng malasakit upang matulungan ang mga naapektuhan ng kaguluhan. Panginoon, naway ang iyong gabay ang maging ilaw ko habang pumupunla akong protektahan at ipagtanggol ang aming bayan at ang aming mga mamamayan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.